humabol po si Rosa. May tenant po kami noon na iniwan yung ilang gamit niya after moving out. Ilang buwan na walang paramdam. Kaya inassume naming abandon na. Naibenta na yung ibang mga gamit para mabawi man lang yung unpaid dues. Bigla siyang bumalik at hinihingi yung value ng mga gamit. Sa ganitong sitwasyon po, may liability ba kami kahit matagal na siyang walang communication? Question from Rosa. Well, as a general rule, hindi po niya dapat ginalaw yung naiwang gamit. Hindi po niya dapat binenta. Kasi regardless kung may unpaid bills, no, may arrears doon sa lease, korte dapat ang mag-utos kung papaano 'yon mababayaran, no. So dapat hindi po ginalaw. Pero exception po diyan kung tingnan niya meron bang provision doon sa lease agreement nila na in case na magkaroon ng pagkakautang itong si tenant ay pwedeng gamitin yung proceeds pag binenta yung mga iniwan na gamit. So yun po yung pwedeng maging exception doon. At any rate, since nandiyan na po yan na nabenta na yung gamit, no, nagamit na rin yung pinagbentahan, ganito na lang po yung kanyang ipang-justify pag nag-pursue pa rin itong isa. Sabihin po niya na inabandon na yung mga gamit, no? So in bad faith itong tenant na nang iwan. Mhm. And at the same time, pwede kasing i-consider Miss Annie or Sir Aga na itong mga iniwang gamit, nuisance po 'yan, no? Kasi hindi naman pa pwede na iwanan itong mga gamit na 'to doon sa property ni lessor kasi mag-o-occupy po 'yan ng space. Para ang nangyari dito ginawang storage facility ni tenant Mhm. itong property nung lessor, which is mali, no, kasi hindi naman obligasyon ng lessor na i-maintain yung mga ganyang gamit. So as nuisance pwede pong i-dispose yung ganong mga gamit. Okay. Question po, Attorney Noliver. What if nagkasundo kayo? Okay. I will be back after 6 months. And I can give you an assurance na magbabayad ako. Pero wala pa yung 6 months, alay ginalaw na yung gamit mo. Ibinenta na. Pwede bang balikan yung may-ari? At anong pwedeng ikaso doon? Kasi hindi siya sumunod, attorney. So pwede po niyang balikan kung meron po silang agreement, no? Kasi sa case na 'yan, nag-notify naman na babalik, no? So iwan muna diyan. At dahil meron silang agreement, dapat sundin 'yon. Kasi kung hindi 'yon nasunod at talagang binenta prior pa sa deadline, pwedeng maano 'yon, makasuhan ng inappropriate kasi. So either estafa, no, or theft. Pwede yun. Attorney, kasi sabi niyo po, kung balikan mo yung provision ng contract, may nakalagay na kapag ito nawala, I mean, na-abandon mo, pero yung pagsasabi ay verbal lang, within 6 months, babalik po ako, verbal lang yan. Pwede mo bang mabagamit yung verbal conversation na yan kahit na mayroon provision na nakalagay doon kapag ito na-abandon mo ng more than 3 months ay nagagalawin ko na ito. Pero prior to that, nagtawag ka. Pwede bang mapagbigyan? Sa loob ng 6 na buwan, babalik ako, including penalties, babayaran ko. Pero ginalaw mo na ito bago doon sa natin, bago doon sa verbal na pag-uusap. Alin ang mananaig, yung verbal na pag-uusap o yung provision na nandoon sa kontrata po? Miss Annie, dahil nagkaroon ng verbal agreement, it's as if yung written agreement nila ay nagkaroon ng supplement, no? Nagkaroon ng amendment. At kapag nagkaroon ng amendment or supplement doon sa original na agreement, hindi naman necessary na written din yung additional na agreement. As long as kaya niyang i-prove yung existence nun. For example, meron siyang witness nung nagkaroon sila ng ganong usapan. And then madali lang naman i-prove yun.